Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, mahihirapan na bang pataubin si Bea ni Nicole? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So ito na nga, syempre magsisimula na ang bakbakan ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines at syempre dalawang kandidata ang mga nakikita natin talaga na sobrang lakas ng laban nila. So eto na nga, isa na nga dito sa mga pinag-uusapan na malakas daw ang laban ng pambato ng Quezon Province na si Nicole Bermeo. Agree naman ako dyan. Yes, nako, dahil nga si Nicole Bermeo ay dati ng kontesera at syempre hindi lang siya basta-basta kontesera, may tuturing na magaling na kandidata talaga pag sa larangan ng beauty pageant. So minsan nga nang pinatunayan sa atin to nang lumaban siya sa Binibining Pilipinas bilang Binibining Pilipinas International at ayun nga yung nakuha niya. At syempre sa Miss International nakita naman natin na nag-perform at nakakuha nga ng magandang placement sa competition ng Miss International during her time, di ba? So, yon. Kaya naman ngayon pa lang sinasabi, nako, huwag niyong i-underestimate ang galing ng mga Cebuana dahil hindi to basta-basta at hindi sila basta-basta magpapakabog ng ganong-ganon lang. At ngayon pa lang, nakikita na nga natin na grabe, no? Lumalaban talaga si Bea, si Nicole dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Sabi ko nga, isa siya sa mga possible na pwedeng mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines. Hindi ako magugulat kung siya ang tatawagin ngayong taon na to na Miss Universe Philippines kasi naman, Diyos ko, matalino, maganda, di ba? At nakita naman natin na ang ibinibigay niyang orahan ay fresh overload talaga. Kung papantayan natin yung beauty ni Atisa noong nakaraan taon, isa si Nicole Bermeo sa matuturing mo ay pwede siya. Oho, di ba? At kasi yung galing kasi talaga ni Nicole, hindi mo pwede i-underestimate eh. Alam mong may ibubuga lalo na sa Q&A. So let's see kung paano niya to ilalaban. But ngayon pa lang naniniwala na ako na malakas talaga ang laban ni Nicole Bermeo. And then, syempre, isa sa mga tinututukan ng lahat ngayon ang naging pambato ng USA sa Miss Earth noong 2024. At ito nga ay wala nang iba kundi si Bea Melan Windorski na pambato ng La Union ngayon dito sa Miss Universe Philippines. To be honest, syempre, marami talaga nag-aabang sa beauty niya at matuturin natin na hindi mo din pwede underestimate yung kakayahan nito kasi nagbibigay ng total package. So, iba si Nicole, iba si Bea. Si Bea, ang laro niya dito, high quality talaga. Yung kumbaga yung standard talaga na gusto mong makuha sa isang Pilipina na ilalaban natin sa beauty contest. Ay nako, ibang level. Ibang level yung dating ni Bea. Para tong level ng Catriona Gray level. So, yun yung nakikita natin. Talaga yung beauty niya, brilliant. Wala akong masabi. Ang perfect ng beauty. Yung height. Yung kumbaga parang hindi ka matatakot kung siya yung ilalaban mo ng Miss Universe kasi maniniwala ka na alam mo kakabog siya doon. Tapos yung katawan, body, talagang masasabi ko, oh my gosh, hindi mo na siya kailangan pang i-prepare dahil well-prepared na. Yung alam mo yun, kung bukas na ang contest, hindi ka matatakot na ipadala siya kasi alam mo na lalaban talaga siya ng bonggang-bongga.
Alam mo na may ibubuga talaga siya sa competition na to. Alam mo na kaya niya. Oho, yun ganon. Kung bukas na yung contest, ay nako, wala na tayong pag-uusapan. Go na. Wala ka na rin ita-transformation sa kanya kasi ayun na nga, di ba? So, ang maganda pa kay, kay Bea Milan, nagpapakita siya ng iba't ibang klase ng styling na hindi ka mabubol. Yung styling para sa akin, isa to sa mga importante sa isang candidate na lumalaban. Bukod doon syempre na dapat payat na siya, dapat talaga yung kurba ng katawan niya nandiyan na. Kumbaga parang wala ka nang hahanapin eh. Ayun na eh, o di ba? So, kumbaga, ba't pahihirapan pa natin yung mga sarili natin sa mga kandidata na alam mo yon na i-prepared sila. Eto prepared na. So, yun naman yung magandang nakikita natin dito kay Bea. Na kumbaga parang anytime, hindi ka matatakot pagdating sa communication skills kasi marunong sumagot at hindi magbabakel. Kumbaga parang kaya niya talagang sagutin ang lahat ng mga tanong. And then, pagdating naman sa performance, hindi ka rin matatakot kasi alam mong magpe-perform siya at alam mong marunong mag-perform. Di ba? And then, kung pag-uusapan naman natin yung saan pa bang aspeto, di ba? Styling. Nagbibigay siya ng iba't ibang klase ng styling. Katulad ng tinatawag natin na pang Miss Universe, di ba? So, yon. So, malakas ang magiging laban ni Bea dito sa Miss Universe Philippines kasi siya ang may tuturin natin na talagang pang Miss Universe na. Hindi ko alam kung a-agree kayo dyan. Pero, ito na nga, mahihirapan ba si Bea talunin o pataubin si Nicole Borromeo? Pangit ng term, no? Pataubin. So, or mahihirapan si Nicole Borromeo na pataubin etong si Bea. So, saan bang angulo dapat? Ako para sa akin, both of them may ino-offer na kakaiba na alam mo potential na maging title holder sa isang international stage. Siguro saan magkakatalo. Ganda, magkaiba yung ganda na ino-offer kasi ang ino-offer ni Nicole, parang alam mo yun, Chinese look. Na 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 cute, parang Japanese look na kung tutuusin wala pa tayo napapadalang ganitong classic beauty sa Miss Universe. Di ba, diversity na yung pinapadala natin. Minsan mestiza, minsan black beauty, minsan oriental beauty. Pero kasi yung beauty niya, another na variety na may offer natin sa Miss Universe. Ayun yung maganda kay Nicole. And then, pangalawa, matalino din naman si Nicole. Hindi nga lang katangkadan. Ayun lang, doon lang tayo medyo talaga na hindi siya ganong katangkadan. Pero kung performance, talino, pan-total package naman. At kayang-kaya din lumaban. And then, ayun naman ang advantage ni Bea sa kanya, yung height na meron si Bea. At saka yung body na, alam mo yun, na talagang sexy talaga siya. At, iba, syempre, iba yung standard. So, feeling ko, kung suswertihin si Nicole, kaya niyang pataubin si Bea sa competition. Kasi nga tulad na sinabi ko, matalino din kasi si Nicole. At saka, alam mo yun, magaling din yung laro ng team ni Nicole talaga. So doon naman ako na parang feeling ko, okay, kaya nila dito mag-last to standing dalawa. And then pagdating naman kay Bea, si Bea naman medyo dominant sa competition na to kasi she's total package. Kumbaga parang mahirap, hindi siya basta-basta na tatalunin mo lang ng ganun-ganun lang, di ba? And then, ayun yung kakaabang-abang talaga sa competition ng Miss Universe Philippines kasi maganda yung magiging laro ng mga candidates. And then, hindi lang si Bea, hindi lang si Nicole, marami pang candidates talaga na pwedeng umusan. But for now, pinag-uusapan kasi natin si Nicole, parang feeling ko medyo mahihirapan si Nicole na pataubin si Bea ng ganun-ganun lang sa ibang aspeto. Pero pwede at kaya niyang gawin na alam mo, talunin to. Kasi nga, may ino-offer din si Nicole na alam mo yun na malakas. At alam mo na may ibubuga din. And then si Bea naman, medyo hindi madaling talunin ng ibang candidates o ni Nicole
dahil yung standard na meron siya. So, hindi basta-basta na parang aanuhin mo lang, dadalihin mo lang ng ganun-ganun lang. But naniniwala ako sa kanilang dalawa, na well-prepared sila parehas sa competition ng Miss Universe Philippines, and then pwede isa sa kanila talaga ang makapag-uwi ng corona ngayong taon na to. Kaya lang sa ngayon nakikita natin na ay sobrang lakas talaga ng laban ni Bea more than dito kay Nicole. But Nicole is hindi rin imposible na manalo talaga, di ba? So medyo talagang complicated yung laban. Kumbaga parehas kasing magaling, parehas malakas. Sana pwede silang tumanggap ng ibang crown. Ayun lang talaga yung request ko. Halimbawa, kung sakaling hindi manalo si Bea ng Miss Universe Philippines, pwede siya mag-Miss Supranational. Kung hindi man manalo si Nicole ng Miss Universe Philippines, pwede siya mag-Supranational. Para fair yung labanan. But tingin ba ninyo sa kanilang dalawa, sino sa tingin ninyo ang kukuha ng possible na corona ng Miss Universe Philippines na yung taon na to? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yon. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel, at click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!